Bali for our next question po, sino-sino po ba yung matatawag nating mga senior citizen dito sa Pilipinas? Okay. So, may batas. Ang sabi ng batas ng 7432, ang senior citizen ay isang Pilipino na may edad 60. Pataas. In fact, ang unang batas ay 60 at may income na hindi lalampas ng 60,000. Ngunit after a while, after 10 years, napunaan nila na bakit ba kailangan pa may income. Kaya ang standard definition nasa ngayon ay ang edad is 60 years old and above na Filipino. Okay So, yun po. po yung senior citizen. Mga 60 years old and up. So, for example ako attorney, for example 59 years old na ako, ano yung first step ko na gagawin pag naging 60 na ako para makapag-avail ako ng mga senior citizen benefits? Well, actually, ang online registration is one very good step. Lalong-lalo na kung fully functional na ang National Commission of Senior Citizens, madali din nating maipaabot sa iba't ibang LGU na may isang senior citizen na 60 years old na. There are benefits na sa ngayon nakakatanggap yung senior citizen na hindi kailangan na maging pera. Ang 9994, Republic Act 9994, ang nagsabing yung indigent senior citizens lamang ang makakatanggap ng social pension. Yes po. Ibig sabihin, kung hindi indigent ang isang senior citizen, walang matatanggap na pera. Ngunit, may mga benefit pa rin po na dapat maibigay natin sa senior citizen. Ang unang benefit na babanggitin ko ay yung annual regular medical examination. Marami pong senior citizens ang hindi nagpapa-examine sa doktor at hindi natin nalalaman ang katayuan ng kanilang pangangatawan. Kaya minabuti naming hikayatin ang lahat. Magpa-medical examination kayo. Hindi natin kailangang antayin pa para madala sa ospital at ma-confine. Kung malaman na natin ang katayuan ng katawan natin dahil alam na natin kung ano ang sumobra at kulang, kung may medical examination ka, necessarily without being confined to the hospital, ma-manage mo na yung katawan mo. So, may allocation po. May nakalaang pondo ang ating pamahalaan. In fact, 43 billion ang pondo ng ating pamahalaan para sa lahat na senior citizens. Dahil etong pondong ito ay nakalaan sa lahat, sana gamitin ng mga senior citizens natin ang pondong ito. Kung hindi nyo gamitin ang pondong ito, nasasayang ito. Kasi, ang allocation is about 5,000 pesos a month. A year. 5,000 pesos a year. Oh, yun po yung social health insurance. O yun yung health insurance ng senior. Kaya pagka nagpapa-examine ka sa laboratorio, hindi aabot ng 5,000. Yung iba 500, 600, 1,000 ang gastusin . Kaya importanteng malaman ang health condition ng senior at this benefit is given for free sa lahat na senior citizens. Bali, it's under PhilHealth po, tama? Opo, yan po yung health insurance. File lang po ako doon sa sa PhilHealth discount na nabanggit niyo po. Bali, actually po, isa ako sa mga isa po ako sa mga invited na mga vloggers na invited na umattend doon sa Vlogger Shine ni PhilHealth. So, where in fact, isa din sa mga content ko ay kung paano mag-avail ng PhilHealth Consulta Package kung saan makakapag-avail ang ating mga senior citizen ng free consultation, piling laboratory test at piling mga gamot. Pero po, nabanggit lang po doon ng mga PhilHealth officers na ang allotted budget lang po for PhilHealth Consulta ay 500 per senior citizen pag sa government clinic, while nasa 700 naman pag private clinic. Ngayon po, yung 5,000 po ba na nabanggit niyo, attorney, ay separate doon sa PhilHealth Consulta Package?
doon sa 5,000 kukunin yung 500 at 750. Okay. Ibig sabihin, may sobra, di ba? So kaya, eto, kailangan din nating i-dialogue yung mga consultant provider kasi may mga ibang mga laboratory na nagsasabing kulang yan. Kaya kailangan ihagol natin sa PhilHealth at i-suggest natin kay PhilHealth napakaigi para mas marami pang laboratory ang sasali dito sa consultant program. Of course, hindi natin yan maidikta sa kanila. Nasa kanila yan. Self-designed decision yan eh. So, yan po ang pinaabot din natin sa PhilHealth kasi syempre sa 5,000, matanggalan mo ng 1,500, may maiwan pang 3,500 eh. So, depende yan sa desisyon na ngayon sa PhilHealth kung paano maging significant ang first contact. Yung first contact kasi yung unang pagkakataon na malalaman ng ating insurance company ng PhilHealth ano talaga ang katayuan ng ating senior citizen. Isa sa mga pinag-usapan, Kin, ay yung tinatawag na comprehensive geriatric assessment. Ang comprehensive geriatric assessment is really a method by which lahat na senior citizen natin, hindi lamang yung physical, pati po yung mga possibility na nagkakaroon mental or yung mga tinatawag na mga dementia at iba pa. So, importante po ito. And I think for the first time in our history, bigyan natin ng pansin ang ating lahat na senior citizen, magkakaroon po ng suporta ang pamilya. A better quality of life for the senior citizens may also mean a better quality of life of the families. Dahil ang mga senior citizens ay nasa ilalim ng suporta ng pamilya. Bali, lilinawin ko lang po sa lahat ng mga audience na senior citizen natin, yung PhilHealth Consulta po, hindi, for example, nagpa-consult ka, then walang nakitang findings sa'yo, okay na po yun, attorney, di ba? Magpo-proceed sa laboratory testing. Baka kasi gustuhin lang nila na mag-laboratory test, though hindi naman recommended ng doktor. So, yun po. For example, wala namang nakitang findings, okay ka na sa consultation stages pa lang. Pag may nakitang findings, tsaka ka pa lang pupunta sa laboratory. Well, actually, ang unang hakbang na nakikita natin ay laboratory. Kasi empirical ang basis sa Kin eh. Hindi lang na i-examinin yung mukha mo at yung may stethoscope. Mas maigi kung may empirical basis. So, ang nagsatin ay laboratory ay importante. Pag may laboratory ka at nakikita na ikaw ay malusog, di siyempre mas dapat matuwa tayo kasi wala tayong gagastusin, di ba? Kung may nakitang may kulang ka, kulang ng gamot dahil may high blood pressure ka na, di siyempre, dalhin mo yung laboratory result mo sa doktor at i-reseta na ngayon ng doktor kung ano ang karapat-dapat na mga gamot na i-maintenance mo. So, yan po yung umpisa. Ang konsulta is really to mean ano yung early detection kung mayroon man, kung walang ma-early detect, yung sinasabi nating primary health care na may pang sakit, mai-prevent mo yung sakit at mai-palago mo lalo yung pagka-healthy mo. Sa susunod nating video, mga tanong patungkol sa social pension, lahat yan ay sasagutin mismo ni NCSC Chairperson Franklin Quijano.